Good morning mga kapatid. Isang masaganang pagpapalang muli. Isang masaganang biyaya naman sa araw-araw ang binibigay ng Panginoon sa atin. Natapos na natin ang year 2020 at nabiyayaan tayo ng Diyos na nagampanan natin lahat ng kalooban niya sa mga huling araw. Lalong-lalo na yung pagsasama-sama natin sa mga pananalangin na ito'y kinalulugdan ng Diyos sa huling araw. Yung pagpipiraso ng tinapay, yung pagsasama-sama. At ito nga, January 3 na nga, first worship natin sa 2021 ay pagpapalayan ng Diyos ng masaganang pagpapala. At meron lang binibigay ng mensahe ang Panginoon sa atin na mag-iingat tayo. Kasi yung pwedeng makapag-worship physically dito sa Palatio, every Sunday worship, at hindi naman niya talaga tutugunan, maaaring gamitin niyang alibay na yun na lang siya sa Zoom, sinasadya mo yung kasalanan. Kasi may nakasulat din sa Ecclesiastes, kung kaya ng iyong sarili na meron kang kapangyarihang gawin ng isang bagay at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan. Kung may confirmation yun sa James, James 4:17 na pag nalalaman mong mabuti isang bagay at hindi mo ginawa, ito'y kasalanan. Kasi sinasadya mo eh. Ito lang ang pag-ingatan natin mga kapatid. Yung kaya talagang mag-worship physically, spiritually, punta tayo dito sa Palatio Church. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Magsama-sama tayo, hindi lang spiritual, physical. Talagang church, mabubuo yung church ngayon kung gagawa ka ng alibay nga na hindi ka magiging matapat sa Diyos at sa sarili mo. Sinasadya mo kasalanan, delikado ka. May sinasabi dyan sa Bible, sa Hebrews 10:26, basahin natin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing matitira pa tungkol sa kasalanan. So pag nagsapin-sapin yan, sabi sa James, ang kasalanan pumapatay na. Pag malala na ang kasalanan, pumapatay na yon. So delikado ka na nun pag mo sasadyain ang kasalanan. Kasi maaaring wala nang haing pang umili sa iyo ang Diyos pag sinasadya mo kasalanan. Kumbaga sa basketball to, technical foul tong gagawin mo eh. Talagang sinadya mo mag-foul eh. Sinadya mo sahurin yung basketball player na kalaban mo. Sinadya mo talaga siyang tadyakan o pabaksakin. Technical foul yun, out of the game ka dun. So ganun din sa Diyos, out of the game ka. Sabi din niya sa Psalm eh, sa dami ng kasalanan na ginagawa paulit-ulit, palayasin mo na sila, Diyos ko, sabi ni David. Kaya delikado yan. Meron kang pananatili sa datihang pagkatao na masuwayin. Basahin natin yun, 2 Peter 2:10. Dadapot lalong-lalo na ang mga nagsisilakayad ng ayon sa laman sa pamamagitan ng pita ng karumihan at napupuot sa pagpapasakop, mga pangaas, mapansariling kalooban. Sila hindi natatakot magsipag-alipusta sa mga pangulo. Meron pang sariling kalooban. Yung gusto mo, self-willed Christian ka pa. Ang sinusunod mo pa, yung datihang pagkatao, yung gusto mo. Sarili mo kalooban, hindi na. Kalooban na ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus, di ba, sa Garden of Gethsemane. Nung malapit na talagang hulihin na siya nun, malapit ng maranasan niya yung ipinakita ng Ama sa kanyang hirap na dadanasan, di ba sinabi pa niya nga, pwede ba itong cup na ito lumampas sa akin, pero not my will but your will be done. Talagang nakipaglaban ng Panginoong Jesus sa pagiging tao, kasi totoo siyang tao nandun yung karakteristik ng pagiging tao, nasa laman siyang bagamat walang kasalanan ng katawan niya, kasi kailangan walang kasalanan ng katawan Bakit kailangan? Kasi lalagyan ng kasalanan. Pag naipako na siya sa krus, mamamatay lang yung katawan na yon pag nalagyan na ng kasalanan. At nung mamatay nga ang Panginoon sa krus, kasi inilagay na doon ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya namatay na, kaya sabi niya, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Hindi naman siya pinabayaan. Ibig sabihin nun, pwede nang mamatay yung katawan lupang yon. Kaya pinabayaan na ng Diyos na nagbibigay ng buhay para matpupilpil yung misyon na mailagay sa katawan ni Kristo na banal ang lahat ng kasalanan, para matubos ang kasalanan sa pamamagitan ng katawan na mamamatay. Hindi naman namatay ang Panginoong Hesus, yung katawan ang namatay.
Sa totoo nga, bumaba pa sa kalaliman yung espiritu niya. Nag-preach pa siya dun sa mga nandun, sa mga suwael na espiritu nandun. Na, tapos umakyat siya sa langit. Pinakita niya, natalo na si Satanas at ang buong lipi ni Satanas. Ibinayubay na, pinarada na sa langit, talo na si Satanas. Wala nang kapangyarihan si Satanas nang mamatay ang Panginoong Hesus. We are free from the law of sin and death. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Hindi na siya makakagawa sa atin. Kasi tapos na natapos ng Panginoong misyon Naipako na sa krus ang datihang pagkatao. Ngayon, huwag mong pakilusin yun. Hubarin mo yun, yung dating pagkatao, at ibihis ang isang bagong pagkatao. Hindi na tayo self-righteous o self-willed o stubborn person. Hindi na tayo matigas ang ulo. Masunurin na tayo. Wala na yung hardness of the heart na sinasabi sa Proverbs 28:14. Masaya ang tao na natatakot na palagi. Ngunit siya nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. So, masaya daw tayo, mapalad, yung lagi natatakot sa Diyos, sapagkat nalalaman natin na meron tayong fear of the Lord na ililigtas niya tayo. Takot tayo sa Diyos kasi pwede niya tayong dali sa impyerno. Pwede niya tayong ilagay sa kahirapan. Kung ano gusto niyang gawin sa atin, magagawa niya. Kaya may fear of the Lord tayo. And fear of the Lord is the beginning of knowledge. Nagsisimula tayong umalam ng katotohanan ng Diyos. Ano ba dapat sundin? Ano ba dapat gawin? Kaya tayo natatakot sa Diyos. Kaya nalalaman naman natin kung ano pinagagawa. Nagagawa naman natin. At yung hindi daw susunod at matigas ang ulo, mahuhulog sa maraming trouble. It will fall into many troubles, sabi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Maaring bumaksa ka sa poverty, pagdarahop, pagkadukha, sa hirap ng buhay. Kasi meron namang mahirap na hindi nahihirapan sa buhay. Ang Diyos ang kumakalinga. Merong mahirap naman na talagang maghihirap na pag hindi ka sumunod sa Diyos. Magdarahop ka. You will fall into troubles. Kaya huwag tayo magkaroon ng self-willed o yung tinasadyang kasalanan. Kasi pag nalalaman mo ang isang bagay na mabuti, tinadya mo, ito'y kasalanan. Sabi sa James 4:17. Basahin natin yan. Siya nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan. So alam mo na alam mo na in-announce na nga simula January 3, gagampanan na natin ang tungkulin ng pananambahan, Ministry of Worship and the Fellowshipping of the Church, Philadelphia Church. Brotherly love at every second Sunday, dire-diretso na natin yung Agape Peace na naganap din natin yun sa Acts 2:46 na nagsasalo-salo sa pagkain na may galak at katapatan ng puso. Na tayong lahat ay talaga nagmamahalan. We always pray one to another. Kasi ito ang sandata ng huling araw, panalangin. Kasi ang Panginoong Hesus hanggang sa kahuli-hulihan nananalangin. Titigil lang siya ng panalangin pag pinababa na siya. O tigil ka na ng panalangin, baba na. Kasi habang hindi pa siya pinabababa, wala siyang ginawa kundi manalangin sa iglesia, sa mga ibinigay ng Ama sa kanya. Kasi may pangako na hindi malilipol, sabi sa John Basahin natin yun, John 10:27, 28-29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. So dinidinig ng mga tupa ang tinig ng Great Shepherd. Ang Great Shepherd natin na Panginoong Hesus. Dinidinig natin ang tinig ng ating Panginoong Hesus kasi nakikilala natin ang tinig niya. At kinikilala din tayo niya. Sabi niya, at nakikilala ko sila at tinatawag ko sa sariling pangalan. Ina-acknowledge talaga tayo ng Diyos na tayo iniligtas ng Panginoong Hesus. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Dakila sa lahat. Dakila ang Ama sa Espiritu Santo, dakila ang Ama kay Kristo. Sa Godhead o yung tinatawag na pagka-Godhead o pagka-Diyos, ang Ama ang pinakamataas. Siya ang CEO, CEO? Chief Executive Officer.
Yung dalawa, kumbaga sa vice president lang pareho. Siya yung CEO ng Diyos. Kaya siya ang may kapangyarihang maglihim. Kaya nga pinaglihiman niya si Jesus Christ kung oras at oras siya bababa eh. Ang ibinigay lang ng Ama sa kanya, yung signs of the times, yung mga tanda ng muli niyang pagbabalik. Yun lang din ang alam ng Panginoong Jesus. Pero yung oras at araw ng pagbaba, hindi alam ng Panginoong Jesus yun. Kaya nga patuloy ang ministeryo niya ng panalangin. Kaya dumadalangin siya. Siyempre, mahal niya tayo, binigay ng Ama siya. At sabi niya, wala isa mang mapapahama, maliban doon sa son of perdition na pinili ang sariling kapahamakan. So, basahin natin yun na hindi alam ng Panginoong Jesus. Matthew 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon. So, the day and the time, the hour. The day and the hour. Walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kasi nga may kapangyarihan ng Ama na maglihim ng isang bagay. Kaluwalhatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Kasi meron siyang sariling kapamahalaan Siya ang nagtakda ng bawat oras, bawat sandali na magaganap sa buong universe. Siya ang gumawa at nagtakda ng lahat ng bagay. Pati yung paganganak ni Maria, siya nagtakda nun. Yung pagbaba na pa. Tinakda niya lahat. Kaya nung huhulihin nga si Jesus Christ, di ba sabi ni Jesus Christ, oras mo ngayon to, Judas, sabi niya. Nag-aari na ngayon ng oras ng pag-aari ng kadiliman, mahuhulog na sa kamay ng hentil ang anak ng Diyos. Itinakda na rin ng Ama kasi yun na mahuhuli na siya nun Ito sinabi ng Diyos dyan tungkol sa Ama. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So nagtakda ang Ama ng lahat ng bagay na itinakda niya sa sarili niyang kapamahalaan. Kaya may bagay nga na hindi alam ang Panginoong Jesus, yung pagbaba niya. Ang Ama nagtakda nun. Kaya mali yung itinuturo ng iba na pantay-pantay ang Diyos. Hindi. Mas dakila nga sa lahat, sabi ng Bible Tayo, pantay-pantay tayo magkakapatid tayo Pero pagdating sa pagka-Diyos, ang Diyos ang pinakadakila sa lahat, susunod ng Panginoong Jesus. Ngayon, susunod na rin tayo dun. Kasi kapatid tayo ng Diyos Diyos din tayo. Kasama na tayo sa kalipunan ng mga Diyos. Kaya sinasabi ng Bible yung ganito Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya humahatol sa gitna ng mga Diyos. O napakaraming Diyos, tayo nga yun Dumami ang Diyos kasi nagparami ang Ama. Ang una niyang ipinanganak, ang Panginoong Jesus. Sumunod, ipinanganak na tayo sa Espiritu lahat. So siya ang Ama ng mga Espiritu. Kaya mga Diyos Ang Espiritong ibinigay sa atin, ang Espiritu Santo din, na nananahan sa atin lahat. At ibinigay sa atin naman, yung glorified body ni Kristo. Kung paano niluwalhati ng Ama ang Panginoong Jesus, ginulorified body niya. Sa ngayon, di pa natin alam kung made of ano ba yun, diamonds ba yun, yung katawan na yun, made of ano ba yun. Kasi nakikita mo, naglalagos sa material things, tapos kumakain pa Di ba kumain pa ang Panginoon ng isda? Nag-breaking of the bread pa sila. Di ba So anong klaseng body to? Hindi pa natin nalalaman sa ngayon. Pero pagdating naman doon sa langit, hindi ka naman magtatanong, alam mo na. Sabi, wala na kayong magiging anumang tanong. Kasi sabi ko, pagdating sa langit, marami ko itatanong. Ano ba yung sinabi ng 7 kulog? hindi isinulat sabi naman ng Bible, pag nagpunta sa langit, hindi na kayo magtatanong na, di wag na. Alam ko na pala, ba't pa ako magtatanong? So, kapatid, balik tayo dito. Naiwas tayo sa hardness of the heart. Kasi baka mamaya, sadyain mo kasalanan, yun ang delikado Proverbs 29:1. Delikado yan Kasi alam mo na nga bakit sinasadya mo pa. Alam mo na nga mahuhulog ka dun sa balon, tapos may mga mayroong mga matutulis na bakal na nababaksakan mo, tutusok sa'yo. Tumalong ka pa.
Proverbs 29:1. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababalit, walang kagamutan. Mawawalan ng kagamutan. Yung talagang madalas na sumusuway, yung laging sinasadya ang kasalanan. Laging meron siyang sin of omission, illegal foul, illegal traveling, technical foul. Talagang sinasadya mo kasalanan. Romans 2:5. Datapwat ayon sa inyong katigasan at inyong pusong hindi nagsisisi, ay magtitipon kayo sa inyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So kapag hahatulan na pala at bababa na ang Panginoong Hesus, hahatulan na ng Ama sa pamamagitan ni Kristo ang mundo, pabababain na siya para hatulan na. Yung lahat ng mga anak ng Diyos, yun ang mga namatay, yun ang unang bubuhayan. At tayo mga buhay na mga anak ng Diyos, susunod lamang na i-glorified. Yun na yung judgment Hanggang sa dumating na yung millennium period, kasama na yung judgment doon, i-judges na niya buong sanlibutan. At kapag nahatulan na, at pag nahatulan na ng Diyos yung gagawa ng bagong langit, bagong lupa, gagawa din ng dagat-dagatang apoy. Kasi yun ang talagang i-design na sa demonyo, kay Lucifer, kay Satanas. Ngayon, hindi pa buo yung dagat-dagatang apoy, gagawa pa lang. Inihanda pa lang sabi sa Matthew 25:34. Sayang si Lucifer no? Kasi kay Lucifer, siya yung cherubs na napapaligiran ng lahat ng mga mahahaling bato, na inihanda sa kanya yung tabrets and pipes was prepared before you commit sin. Siya yung musical director ng pagsamba sa langit. Yun ang plano ng Ama sa kanya kay Lucifer na siya yung magdidirect ng pagsamba sa langit. Buong buong lahat ng mga Diyos sasamba na sa Diyos nung panahon na yun, na ang magiging tawag dito, nagde-direct ng kukumpas ng musical director na lang. Yun ang nakaprepara sa kanya Kaso nang tumaan ang panahon, lumabas yung tunay na puso ni Lucifer Si Satanas pala siya. Siya pala yung the opponent. Kasi ibig sabihin ng Satan, the opponent kalaban, adversary. Siya pala yun. Siya pala yung si Satanas. Kaso pinili na niya, nagpakasama-sama na siya. Yun. Wala nang pag-asa sa kanya, nabali, wala nang kagamutan. Tinuloy-tuloy na niya Kaya ang nangyari ngayon, imbis na siya yung musical director sa langit, nagaganap ng worship sa Ama, mangyayari, igagawa siya ng bahay niya. At ang bahay niya, yung dagat-dagatang apoy, na mayroong fuel. May gatong na sulfuric acid, brimstone. Yung brimstone, pag sinindihan mo yun, sulfuric acid din yun. Kaya lang, doon magbumula yung acid sa bato. Kaya walang ubos yun Apoy na hindi namamatay. Doon naman sa mga dati ang pagkatao, dating katawan din ang ibibigay sa nila, nauuuri naman. Kaya kung merong eternal fire, kung merong eternal life, may eternal damnation. At yung eternal damnation na yon, merong eternal na uod, tsaka eternal fire na kasama yung damnation. Tayo naman, eternal God, eternal life, eternal joy, eternal happiness forever and ever. And they live happily ever after. No end. Di ba sa mga fairy tale sasabihin? And they live happily ever after. The end. Tayo hindi And they live happily ever after. No end. Napagkakaiba to. Basahin natin tong nakasulat sa Matthew 25:34. Hindi, 41. Pinagpala pala to. Langit pala to. Eternal life pala tong 34. Yung 41, eternal damnation. Pero basahin na rin natin ang eternal life. Kung magkagayon, sasabihin ng hari, siya na nga sa kanyang kanan. Nasa kanan niya, ibig sabihin, mga righteous to Matutuwid dito. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. So, yun ang tunay na pinagpala. Yung mga matutuwid na nabanal. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. So, yung kaharian yun na inihanda sa atin, antimano, yun ang unang ginawa ng Ama Yung bahay niya.
His habitable earth. Kasi nung nilikhain ng Diyos ang langit at lupa, ang una niyang ginawa, yung third heaven, yung New Jerusalem. Yun ang ginawa niya, bahay niya. May bahay na siya antemano. Bago pag ginawa ang langit at lupa, bago pag ginawa ang second heaven, ang first heaven, yung earth, nandun na siya sa habitable part of His earth. Ngayon, inihanda yun sa atin. Hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Inihanda na yung third heaven, yung New Jerusalem sa atin. Ngayon, nung magkasala itong si Lucifer at pinili niya si Satanas, at nasarapan siya sa pagiging masama na-addict sa kasamaan Patuloy na naging masama si Satanas Kaya hindi na siya nakabalik kay Lucifer, hindi na siya naging si Lucifer, si Satanas na siya. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ibig sabihin mga leftist mga ano hindi matutuwid dito, baluktot. Mga ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw sumunod, gusto nito kasamaan, kadiliman. Magsilayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa. So ang lahat na pupunta sa impyerno, mga isinumpa. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ayaw ng salita ng Diyos. At pasaapoy na walang hanggan, na inihanda. So inihanda ito Kaya pag yung inihandang ito sa Diablo at sa kanyang mga anghel, kasi nagkaroon ng mga anghel ng Diablo, yung 1/3 angels Yun ang mga naging demonyo, mga naging evil spirit. So, igagawa ngayon sila ng dagat-dagatang apoy para itapon doon yung Antikristo, yung false prophet, si Satanas, at lahat ng mga hindi lahat ng hindi sumampalataya at nakinig sa salita ng Diyos. Kasi ang buhay natin, at talagang pagkakalikha ng Diyos sa atin, sa simula pa lang, hindi pa nililika ang langit at lupa. Inihanda na ng Diyos tayo mga taong nilikha para sa Kanya. Para sa nilikha tayo para kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa na inihanda na nung una pa upang ating lakaran. So ang magiging buhay natin katulad ng buhay ng Panginoong Jesus. Kaya nang ipanganak ng Ama si Jesus Christ, siya ang salita ng Diyos Ngayon, para makita natin dito at maisulat sa Bible, makita natin ang sample ng salita ng Diyos, na buhay ang Panginoon sa lupa, kung paano siya nabuhay ng talagang tao na umaasa sa Diyos. Nasa Kanya ang Espiritu Santo, umaasa lang siya sa Diyos, nananalangin, humihingi ng tulong, at nagtagumpay siya sa pagiging tao niya. So ganon din tayo, aasa tayo sa Diyos, sa Espiritu Santo, magtatagumpay tayo bilang mga tao na magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Yun ang talagang plano. Yun ang talagang design ng Ama sa mga tao. Ngayon, inilagay tayo sa earth. Itong earth, ito yung testing ground. Ito yung lugar ng pagsubok. Kasi ang naghahari dito sa earth, si Satanas Kasi nadumihan to Kaya nga nakalabas ng Garden of Eden si Eva at si Adan Kasi nadumihan si Eva Dinumihan naman ni Eva si Adan, naghawa-hawa na. Parang COVID-19 virus to naghahawa-hawa. O di sila doon. Hindi naman na-quarantine to. O di ayon, nagkaroon ngayon ng trabaho ang tao, naging sumpa. Kaya naman gumawa naman ng ikaputandog para mawala sa sumpa ang nagtatrabaho. Kasi pag nagtatrabaho ka, sumpa ang trabaho Kaya kapag inalis ka sa trabaho, ibig sabihin, inalis ka na sa sumpa. Kaya merong ikaputandog, para na sa ganun, miski magtrabaho ka na magtrabaho, pinagpala ka. Parang yung magiging righteous ka, tulad ni na Pedro. Sabi, magdamag naghahanap ng huhuli ng isda, walang mahuli. Pero nung sabihin ng Panginoon sa kanila, ihagis nyo doon sa kanan. Maging matuwid kayo, sumunod kayo sa Kanya, ihagis nyo yung lambat. Pero magdamag sila naghahanap doon ng isda, wala mahuli. Ba't nung sumunod siya sa salita ng Panginoong Jesus? Sabi ni Pedro, opo, dahil sa inyong salita, ihuhulog ko yung lambat. Nung ihulog niya, sangkaterba yung nahuli. Nasira pa yung net. Bakit? Sumunod sa Word of God Kaya sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang mga katwiran. Ang kaharian ng Diyos, ang nag-ahari ang Diyos, ang Ama at ang Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo. So ang mag-ahari ngayon sa puso mo, sa buhay mo, ang Diyos, ang Godhead. Ngayon pag nag-ahari siya, at natagpuan mo na siya sa puso mo, merong mga katwiran ng Diyos, righteousness of God, ibig sabihin mga utos. At iyan ay si Kristo, ang utos ng Ama. Si Kristo, ang salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang salitang itinatanim sa atin na makakapagligtas ng ating mga kaluluwa, sabi sa James. Kaya pag naitatanim sa atin ang salita ng Diyos, naliligtas ang kaluluwa natin.
Hanggang sa totally nga na dumating na yung panahon na yun, na kumpletohin na tayo ng Diyos, bababa na ang Panginoon, kompleto na tayo. Bagamat kompleto na rin tayo ngayon, spiritually, yung reality ng completeness wala pa eh. Nasa langit pa yung ulo eh. Nandito pa sa baba ang katawan eh. Hindi pa nakakabit. Pero pag pinababa na ng Ama yung ulo, mag-joint na yung katawan at ulo. Parang voltage 5 na yun. So kompleto, we will be complete. When the perfect has come, perfect na talaga tayo, kompleto na. Ganap na tayo ngayon. Dadalhin tayo sa mid-air, glorified. Tapos ititira tayo dun sa bahay natin doon, palilipasin ng sandali. 7 years of tribulation period. Pagkatapos ng 7 years of tribulation period, laksa-laksang mga anghel at laksa-laksang mga banal bababa kasama ang Panginoong Hesus sa Jerusalem. Makikita ng lahat ng tao doon sa Israel ang Panginoong Hesus at tayo bumababa. And then pag mag-aari ngayon ng Panginoong Hesus ng 1,000 taon. Ngayon, kukunin niya mga pinuno sa yung mga apostol niya sa Israel. Tayo mga Hentil sa mga Gentile countries din. Tayo i-assign ng Panginoon. At kapag na-preach na ang salita to all the world, sa lahat ng mga savages, sa lahat ng mga taong gubat, sa mga taong labas ang puwet, doon sa lugar na yun, na-preach na. At nakumpleto na ang bilang ng ililigtas. Tapos na, nakumpleto na bilang, o gagawa na ang Panginoon ngayon ng bagong langit at bagong lupa. So bago siya gumawa ng bagong langit at bagong lupa, itatapon muna ang lahat ng pupunta sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. So gagawa naman ng dagat-dagatang apoy, itatapon doon. O pagkatapos doon, sisilaban na ang buong universe. Makikita natin, nagsisilab ang buong universe. Nagsisindi ang buong universe. Tapos gagawa ang Ama, ang Panginoong Hesus, ng Espiritu Santo, ng bagong langit, bagong lupa. Tapos yung third heaven, bababa ang New Jerusalem doon sa gagawing bagong earth. So, hindi natin alam kung ano tsura ng earth eh. Bilog pa ba? O lapad na lang? Hindi natin alam kung ano gagawin eh. Future pa yun eh. Basta gagawa ng bagong langit, bagong lupa. So, yung bagong earth na gagawin na yun, blessed are the meek for they shall inherit the earth. Yun ang i-inherit. Eh, ito si Kibolo, hindi. Ang in-inherit yung may New Jerusalem na sila sa Davao. Eh, susunugin nga yung dating lupa eh. Tapos diyan ka gagawa ka. Kaya yung kasama susunugin yung New Jerusalem nila doon. Bababa ang New Jerusalem sa bagong lupa na i-create pa lang. Ngayon, kapag na-create na yung bagong lupa, hindi natin alam kung ilang sapin-sapin langit ang gagawin. Meron nga, di ba? Meron 9 clouds eh. Meron first heaven, second heaven, third heaven lang eh. Eh pag gumawa ng bagong langit, mga langit at bagong lupa, gagawa ng mga langit at bagong lupa eh. Hindi natin alam yun. Kung ilan langit yan. Kasi wala tayong gagawin kundi mamasyal lang ng mamasyal dun eh. Magpahinga, mamasyal. Wala tayong gagawin. Ipapasyal lang tayo ng Panginoon. Eh kung mas maraming langit, mas maganda, mas maraming pupuntahan. Diba? Hindi natin alam yan. So yan yung mga excitement o mga nakahanda sa atin na hindi pa natin talaga nalalaman. Nanguhula lang ako ng tungkol doon according to the Word of God. So mga kapatid, maraming salamat sa Diyos. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin at pinagpapala ko kayong lahat. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Dami, no? Sa tingin mo ilan yung Daniel? Sobra pa rin sa 2 o 3. So tagumpay ang suma, tagumpay din ang physical at spiritual worship natin. So ganito mangyayari, lalo na sa ibang bansa, si Janet, lagi makakasama na sa worship. Si Vicky, sa Pampanga na rin, makakasama na rin lagi siya sa worship, sa suma. Pero yung merong pagkakataon na talagang kaya mong pumunta, dahil huwag mo sasadyain. Kasi baka yung, kumbaga sa nasa comfort zone ka nun eh. Ayaw ng Diyos yung gusto mo yung comfort zone. Siya ang comfort zone natin, ang Panginoon. Rest in the Lord, sabi. Hindi yung comfort zone mo, may kapangyarihan ka na makapunta rito, pero sinadya mo, intentional foul. Sa basketball, 3 ba o hanggang 6 na intentional foul, disqualified na, out of the game. Kasi pag yung intentional foul, sinasadya mo kasalanan. Kahit sa Diyos, foul yun eh. Wala nang hain para sa iyo. At yung meron kang kapangyarihan na gampanan nito, hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Kasi sabi ng ng James
Kung nalalaman mo isang mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan ito. At saka meron din siya sinasabi sa Proverbs 3:27 na ganito. Huwag mo ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. So pwede mong gawin. Pwede kang mag-worship physically. Walang problema. May access ka, makakapunta ka, hindi mo ginawa, kasalanan yon. Against Proverbs 3:27 yon. Against the word of God ka. Pag sinasadya mo kasalanan, sabi sa Hebrews 10:26, sabi ganito. Sapagkat kung ating sinasadya, ba't nawala na sound? Sapagkat kung ating sinasadya, ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So dahil sa katigasan ng ulo mo, kasi you have to submit to authorities. Naglagay ng authority ang Diyos sa iglesia. Naglagay siya ng apostol, mga bishop, mga pastor, teachers, prophets. Ngayon, sinasabi ng pastor of the church, ngayon ako, na mag-worship na tayo physically, pwede na eh. Ngayon, okay lang doon sa walang access, sa Zoom app. Pero huwag mo nga sasadyain. Kasi meron ka malalabag na nakasalanan. Sabi sa James 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So pagkaalam ng isang mabuting gawain, hindi mo ginagawa, kasalanan to. Kasi paano ko magsapin-sapin? Sabi sa Psalm, ang madalas nating pagsuway, sabi ni David, palayasin mo na siya, Panginoon, sa harapan mo, sa dami ng kanyang pagkakasala. Kasi may stubbornness may transgression na spirit siya. Pwede niyang gawin nasa kapangyarihan ng iyang kamay para ibigay sa kinauukulan. Pero kinontrol mo. Hindi mo ginanap. So doon ka nagkakasala. So yun ngayon, huwag tayo maging self-will. O yung sinasabi sa 2 Peter 2:9. Magiging pansariling kalooban na matutulad ka kay Saul. Kasi inutusan ng Diyos si Saul na labanan ng mga Amalekites Patayin lahat. Patayin mo lahat ng matanda, bata, sanggol, babae, lalaki, pati mga hayop nila, papatayin mo lahat. Ang ginawa ni Saul, nakita niya, yung mga baka, tsaka si Agag na hari ng Amalekites, inisper niya buhay. Ang katwiran niya, okay na i-offer yun, matataba, hindi naman yun ang utos ng Diyos Nagalit si Samuel sa kanya, sabi niya, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Ako ang propeta ng Diyos, nagsasabi sa iyo, mas mahalaga yung pagsunod sa utos kaysa sa mga handog. Kasi ito inuutos sa atin ngayon na magsama-sama na tayo, na pwede na. We can beat COVID-19 virus na sa ganitong paraan. Susunod pa rin tayo sa protocol. Ako hindi nakasunod sa protocol, tsaka okay lang. Wala naman ako doon sa labas sa labas, nasa loob ako Ito sabi niya sa 2 Peter. Hindi na makuha yung mga page ng Bible ko, luman-luma. 2 Peter 2:10. Dadapwat lalong-lalo na ang mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa pamamagitan ng masamang pita ng karumihan at napupuot sa pagkakasakop, pagpapasakop ng mga pangahas, mapagsariling kalooban. Sila hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ito yung sinasabi ng mga Kristiyano na walang takot umalis na sa puno. May delegated authority, may inuutos, pero direktang sinusuway. Ayaw nila sundin yung kautusan ng Panginoon na sa Hebrews 13:17.
magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila. Sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na pawang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito'y hindi ninyo ito pakikinabangan. So kung magiging masuwain tayo sa delegated authority, hindi magiging kapakinabangan sa atin. Kasi we are grieving the Holy Spirit. Kaya yun ang, warning. May warning sa atin na yun talaga, hindi ka katulad ni Janet, nasa Miami yun, ni Florida, makakapunta pa yun. At least nabigyan siya ng paraan. Merong makakaborsi pa rin siya. Dati hindi nangyayari sa buhay niya yun eh. Ngayon nangyayari si Vicky. Pampanga yun, ang habang biyahe no, from Pampanga here. So merong sumap. So napagpala ang mga iba nating kapatid dito. Ay yung iba, yun ang delikado. Baka may access ka. Tapos sinasadya mo kasalanan. Yun ang delikado. Merong transgression na nagaganap. Sabi sa Proverbs 29:1. Ang madalas na pagsuway ay nagpapatigas ng kanyang leeg. Bigla itong mababali at wala nang kagamutan. Yun ang kadelikaduhan kapag sinasadya mo kasalanan. Yung madalas na pagsuway, ang ibig sabihin nito, yung talagang sinasadya mo na. Ito, ngayon wala kang access talaga, pero may nagkaroon na ng access. So susunod ka na, nasa kapangyarihan na ng iyong kamay para gawin mo sa kinauukulan. So alalaman mo mabuti ito, hindi mo pwede sadyain. Pag sinasadya mo kasalanan, wala na hain para sa iyo. Yun ang delikado sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Mag-ingat tayo doon sa self-will na sinasabi sa Ecclesiastes 9:10 din. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. So nakasumpong ka ng pagkakataon Nagkaroon na tayo ng pagkakataong sumunod sa Diyos, physically, spiritually. So gawin na natin to ayon sa ating sariling kalooban. Hindi dahil sa napipilitan, sabi ni Pablo kay Pilimon. Nais ko na hindi dahil sa kailangan ay napupilit, kundi sa sariling kalooban mo, nagpasya ka. So sa sariling kalooban natin, nagpapasya tayo na i-glorify natin ang Diyos. Hanggang sa lahat na tayo, ngayon, tutuloy pa rin natin ang sumab kasi may mga kapatid pa rin doon. Na na talagang hindi pwede, at least makasama. Kasi ito na yung panahon na kailangan magpe-fellowship na Philadelphia Church na Kukunin na yung Philadelphia Church, yung fellowshipping church. Yung iglesia na may brotherly love talaga, na nagpe-fellowship. Sa pinuno, kaya nakapagpe-fellowship din tayo sa ama at sa anak, sabi sa 1 John. Yung aming nakita, ang nagsasalita dito, apostol si John the Beloved. Yung aming nakita at narinig, ay siya rin naming binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, sa mga delegated authority. Oo, at tayo may pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So kung meron kang pakikisama sa delegated authority, sa apostol, wala na apostol natin, edi yung mga hinirang na bishop, pastor, makikipellowship ka dyan. Nagpe-fellowship tayo sa church, nagpe-fellowship na tayo sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Yung buong Godhead sumasa atin. Kaya nabubuo ang iglesia. Kaya sabi kung 2 o 3 sa lupa ang nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, nasa kalagitnaan ng Panginoong Hesus. At siya'y umaawit sa gitna ng magkakapatid. Sumasamba din ng Panginoong Hesus. Kasama ng Espiritu Santo sa atin lahat. Kaya yun ang napakahalaga sa panagsasama-sama. Huwag natin pababayaan. Sabi sa Hebrews 10:25. Kasi pwede mong pabayaan Sasadyain mo nga lang ang kasalanan. Ba't nakitsano ka pa? Sasadyain mo lang. Sabi dito, na huwag nating pabayaan. So talagang direkta sinasabi, huwag mong pabayaan. Ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, magiging karakter na. Ibig sabihin, magsasanay ka na dun. Magiging ugali mo na yun, habitual. Habit mo na ang pagsamba sa Diyos. Kasi sa langit, wala naman tayo gagawin doon, kundi sambahin ng Diyos. Hindi lang habit ang mangyayari sa atin doon We are worshipers of God. Talagang mananamba tayo sa Diyos. Hindi dito kailangan magkaroon ng habit kasi nasa katawan pa
Ang katawan natin kasi, pag nagkaroon ng habit yan, aalipinin ka niya ng katawan. Kaya ang gagawin ng Diyos dyan, papalitan. Kasi naalipin pa tayo ng lumang pagkatao dahil nasa katawan ng lahat ng kasalanan eh. Eh pag nasanay ang katawan, halimbawa, sanay kang matulog ng matulog, ayaw mong gumising, ayaw mong mag-exercise, laging ganun ang gagawin mo. Pero pag sanay kang mag-exercise, kahit ayaw mo, tatayo ka, mag-exercise ka. Bakit? Nasanay yung katawan na dun eh. May habitual na ginagawa eh. Kaya mayroong utos na magsanay kayo sa kabanalan. Maging habit ang kabanalan. Magsanay kayo dun. Parang exercise yan eh. Sa pamamagitan ng exercise ng katawan, mayroong kaunting pakinabang, sabi ng Diyos. Pero yung masigit na pakinabang, ang buhay na walang hanggan, yung ehersisyo ng Espiritu, yung pagkain sa salita ng Diyos. Nagpapalakas sa kaluluwa at Espiritu natin na huwag maging matigas ang ulo natin, mga kapatid. Kaya dadako na tayo sa breaking of the bread. Yan ang message ng Panginoon.